Grabe yung nakalaban namin sa game na to guys, kasi isipin nyo naman, meron lang naman siyang 5,863 stars last season at malapit na rin siya mag-immortal ngayong season guys. Pero bago yun ay nakuha ko na nga yung badge ko dito kay Popol and Koopa at pang number 5 tayo sa Taguig. And ako nga pala si Doc Jean at ngayong season ay pinaplano ko magpatap global kay Popol and Koopa at kung paano ko gagawin, tara samahan nyo ako sa journey ko para mapatap global natin si Popol and Koopa at ipapakita ko sa inyo kung gaano nga ba kaganda ang isang Popol and Koopa pagdating sa jungle. So ayun, gamit ko nga dito si Ling at ang nakalaban namin dito guys ay palong-palo talaga kasi meron siyang 5,863 stars. Pero bago natin i-breakdown yung laro na to, kung di ka pa nakalike and follow sa Facebook page ko ay maaaring paka-like and follow na lang para sa mga content na kagaya na ito. Uunahan ko na kayo guys, talo kami sa game na to. Pero bago yun, explain ko muna sa inyo guys kung paano nga ba nagagawa ng ibang player yun na ganyan kataas yung stars nila. Kita nyo naman, sobrang taas, 5,800. So ang ganyang klaseng account guys ay hindi yan kaya ng isang tao. At para umabot ng ganyan kataas yung stars mo, kailangan mo ng sobrang daming player para makapagpapilot ka ng account mo. Tama guys, pilot yung ganyang klaseng account. At pag sinabi nating pilot guys, hindi lang isa, 24/7 bukas yung ganyang klaseng account guys. Hindi yan tumitigil sa paglalaro. Halimbawa, ako sa umaga, tanghali si Kapitan Jer, hapon si Sen, panggabi si Lax, pang madaling araw si Mion, tapos balik ulit sa akin. Ganyan yun guys, hindi lang isang tao yung may hawak ng account na yan. At madalas yung may hawak sa ganyang klaseng account guys ay mga amateur din at minsan pro player pa nga. Wala akong kwenta sa game na to guys, hindi gumana yung Popol strat. May bago na akong pet peeve na hero guys at walang iba kundi si Gatot. Ayaw na ayaw ko kalaban yan guys, yung Gatot kapag nakapopol ako kasi sobrang bilis lang pitasin ng Popol kapag Gatot yung kalaban. Para magkaambag ako guys, nagpush na lang ako dito ng tower sa bottom lane. Pero napitas naman ako ng Lucas. Pero kung di Popol yung gamit ko dito guys, mataas yung tsansa na manalo kami sa game na to. Pero wala, ginusto ko magpatap global kay Popol kaya paninindigan ko to. Pero sa game na to, hindi ko muna ginamit si Popol kasi kita nyo naman yung kalaban. Hard counter na naman guys, kaya di ko na pinilit kasi baka mamaya malose streak kami. Ang gagawin ko na lang guys, kapag kayang gamitin si Popol, gagamitin ko si Popol. Pero kapag hindi talaga kaya, hindi ko ipipilit kasi baka mamaya matalo kami dahil sa Popol pick. Kilala ko nga dito yung Khalid guys at nakakalaro ko rin siya. Mga pro player yung kasama niya dyan guys. Pro yung court tapos yung roamer ng kalaban tapos ang taas ng last season kasi kita nyo naman 1,111. Hinihingi niya nga sa akin yung panalo guys kasi last G na daw siya. Top 4 global yung Khalid nila dito guys tapos merong 631 stars last season. Nakakalaro ko yan guys kaya alam kong marunong yung kalaban. Nakakabilib nga kasi mga pro player yung mga nakakalaro niya. Feeling ko tuloy na pag-iiwanan na ako kasi one trick kasi yung ginagawa ko, hindi ako kagaya ng iba. Pero dito kasi ako masaya guys, ayoko maging competitive sa labas ng content creation. Ang bala ko sana guys ay dalawa yung ipapatap global ko ngayong season. Iniisip ko pa guys kung sino yung isang hero pero feeling ko si Ling yung isang hero na yun. Ayoko na kasi gamitin tong Yisun Shin guys kasi ire-revamp na to hindi ko na trip yung revamp na ito. Bukod pa dun napatap global ko na to kaya ibang hero naman. Ayun yung challenge ko sa sarili ko every season. So ayun, kami yung nakakuha ng first and second turtle. Nakakatuwa talaga kalaban yung mga pro player guys kasi syempre hindi sila basta-basta magpapatalo at ayaw talaga nila ng natatalo guys kaya hindi sila pumapayag na matalo ng basta-basta. So ayun, napitas namin dun yung Johead tapos nakakuha pa kami ng isang tower. Confident kasi ako sa paggamit ko kay Yisun Shin guys at alam ko naman na kahit hindi ko gamitin si Yisun Shin may laro pa rin ako sa kanya kasi syempre isang buong season natin yan pinakinabangan si Yisun Shin guys, malabong mawala agad sa atin yung laro niyan. Kumbaga yung Yisun Shin ko guys ay ipantatapat ko sa mga malalakas na kalaban pero kapag kayang-kaya naman yung mga kalaban sa Popol muna ko aasa. Or kapag hindi talaga kayang gamitin si Popol sa draft ng kalaban guys, hindi ko ipipilit yung Popol kasi baka mamaya matalo kami at ayawan ako ng mga kalaro ko. So ayun, after ng third turtle, ang sabi ko sa mga kakampi ko mag-invade kami. Kita nyo ba yun guys? Hindi tayo basta-basta nahahagis ng Joyd kasi immune nga tayo sa crowd control gamit yung first kill. Pero kung Popol yung gamit ko dyan guys, naku, kanina pa ako nandun sa gitna ng blue buff. Kung usapang madaya guys, madaya talaga yung Popol and Koopa pagdating sa pagpupush. Ang problema lang kay Popol and Koopa guys, napakadali niya lang din makounter. So ayun, nakapitas tayo dun ng dalawa pero na-shutdown naman tayo ng Granger. At eto na nga yung first lord. Wala naman nangyari dito na death to ng mga kalaban Pero nagkaroon ng team fight sa baba kasi sobrang lalim dumepensa ng mga kalaban at inikutan nga namin sila. Kalat-kalat nga yung clash guys, hindi ko nga maintindihan kung saan ako re-respo, kung dun ba sa likuran o nasa harapan. Pero etong mga nasa harapan na lang yung inuna ko. Pitas na yung dalawa sa kalaban samantalang etong si Lucas ay sumugod dun sa gitna. Pitas yung Layla namin pero napitas namin dun yung Lucas. 2 versus 2. YSS Masha versus Granger tapos Valentina. Hindi ko sila inahabol dyan guys ng
basta-basta inikutan ko dito yung Granger. Nang sa ganun ay hindi niya mahalata. Yun nga lang guys, yung ulti niya dito ginamit niya rin pang check bush. Advance na nga yung pagpaplano ko sa kanya guys, pero wala eh. Advance lalo yung ginagawa niya dito pag-check bush, kaya wala akong choice kundi mag-back. Bala ko pa nga sanang i-push yung mid lane. Yun nga lang guys, ay hinabol ako dito ng Granger kasi kayang-kaya niya akong pitasin eh. Kita nyo ba guys, napakakati ng Granger niya, pero ang ginawa ko sa kanya, ni-lifestealan ko na lang siya. Ayoko pumalag, masakit yung Granger niya eh. Gusto nyo malaman kung gaano kasakit yung Granger niya? Tignan nyo to guys, nasipa na siya dito ng Chu. Ngayon, pagka dash in ko, putik na wala yung buhay ko. Mali rin yung settings ko dyan guys kasi hindi na ako naka-closest target dyan. Naka-lowest HP na ako. Pang popol na yung settings ko. 3 na yung bagsak. Putik na yan, maniac. Tapos sumunod pa yung Chu. Ayun, savage. Puntik na talaga kami matalo dito guys kasi tignan nyo naman. 3rd tower na tapos meron pa silang isang minion. Buti na nga lang talaga guys, konting-konti na lang yung buhay ng isa nilang truck. Kaya hindi nila nagawang tapusin. Sinubukan namin silang habulin, yun nga lang napakabilis ng mga hero nila. At syempre, kapag hinabol mo yung Granger, nako, ikaw pa mismo masasaktan dyan. Pitas yung isa namin, tapos yung Masha naman ay nangangamba pa na mapipitas rin. Kaya sabi ko, naku, mukhang matatalo kami, pero buti na lang talaga ang ganda ng pagka-knock up dun ng Chu. Walang wind of nature dun yung Granger, tapos napitas pa namin dito, etong si Khalid, pati na rin si Lucas. Ang shot call namin dito, tara, tapusin natin kasi kaya natin tapusin to, 2 lang yung tira. Mapipitas pa dito yung Johed. Tapos isa na lang, Valentina na lang yung problema. Wala naman siya makukuhang ultimate na pwedeng pang clear. Tapos wala na ring sabog dito yung mga tower nila. 4 versus 1. Valentina versus everybody. De guys, wala. Talo talaga dito yung kalaban. Nasipa pa si Valen. Wala na talagang dedepensa. Kaya sa first game namin guys, kami yung panalo. Nahirapan kaming ipanalo yung game na to guys. Pero worth it naman kasi mga pro player yung natalo namin. And then ayun, 32 stars na nga tayo ngayong season. Then after nun, nakalaban ulit namin sila guys. Pero popol yung gamit ko. At hindi na nila kalaro yung Khalid kasi natulog na. Nahirapan kami ng second game guys kasi hindi ako makapag-push ng todo gawa na merong chip yung kalaban. Kaya sa second lord, ginawan ko na ng paraan. Naglagay ako ng trap dyan guys sa vent niya. Nang sa ganun, kapag nag-vent siya dyan, makikita namin siya at pwede namin siyang tambangan. Pinapatunog ko lang dito yung lord guys kasi sinashot ko lang kami dito ng gold laner namin. Sabi mag-hero daw kami. Para lumabas yung mga kalaban, kailangan mo atakihin yung lord. Nang sa ganun, pag low HP na yung lord, ayun, magsisilabasan na sila. Unang napitas yung Hilda pati Lucas. At ang kasunod ay etong si Chip kasi nakagat siya ni Kupa. 3 versus 5. Nasa loose side yung kalaban kasi makukuha pa namin dito yung second lord. Hindi na namin inantay yung luminous lord kasi sayang naman. So ayun, 1v1 kami dito ng Beatrix. Ay hindi, 2 versus 1 kasi meron akong Kupa, siya wala eh. Pero etong si Kupa, tanga-tanga rin minsan eh. Inaatake na ako, putik na yan. Tore pa rin yung ginangat-ngat. Medyo nahihirapan kamo akong gamitin tong si Kupa kasi kung ano yung inaatake ko, ayaw niya atakihin. Rebelde yung aso na to guys. Pero ayun, pitas nga sa akin dun yung Beatrix kahit na hindi ako tinulungan ni Kupa. Then ang sabi ko, itry naming tapusin kasi mukhang endable naman. Sinubukan kong i-push yung tower dito sa mid. Yun nga lang, na-clear agad ng mga kalaban dun yung minion wave. Sakto, bumuho sila ng skill dun sa tower nila sa mid. Kaya eto na, sa top side na lang ako. Pagkatapos ko sa top side, kitang-kita na meron pa kaming lord na nasa bottom lane. Kaya dumiretso na ako agad dun. Kaso lang, mongoloid talaga si Kupa kung san-san nadaan. Ayun, patay na naman siya. De-ritual muna ako para palabasin ulit si Kupa. Putik na yan, sayang yung lord. Pero buti na lang guys, nag-priority sila sa pagde-defend sa bottom lane. Kaya nabasag yung mid lane nila. Sakto, may creeps pa ako sa bot. Kaya ang ginawa ko, binasag ko na rin yung tower nila sa bot. Hanggang saan dito na nga, nakapasok na ako sa ice cream. Alam kasi nilang itatower lock ko guys eh. Kaya sumugod agad sa akin dito si Lucas. Pero ayun, napitas nga dito si Lucas. Tapos ayun, nung napitas siya, nag-tower lock na ako. At ayun guys, panalo nga kami dito sa round 2. Ang mga kalaban nga namin dito ay mga pro player at 34 stars na tayo ngayong season. At pagkatapos ng game na yun guys, eto na, nakapasok na ako sa Metropolitan kay Popol. At eto na nga yung game 3. Kitang-kita sa ban na inubos nila yung hero namin. Ngayon, paano namin sila kakalabanin? Naka one trick yung mga kakampi ko. Walang hero si Zeus. Nag-high loss tuloy. Wala guys, dinaya kami, sinabayan kami, tapos binanan kami ng hero. Ano kaya yun? Ganyan counterin yung one trick guys. Banan mo lang ng hero, talagang mapipilayan yung team ng kalaban nyo. Sobrang nahirapan ako sa game na to guys kasi kita nyo naman, palum-palo na sila dito bigla. Sa sobrang palo nga guys ng mga kalaban, kayang-kaya ko i-solo kill dito ng Chu kahit na roamer siya. Ala guys, tamang bigay na lang talaga ako ng space dito sa mga kakampi ko nang sa ganun makapag-farm din sila kasi sobrang delay na rin kasi talaga ng mga kakampi ko. Tapos napipitas pa sila. Tignan nyo guys, 1-7 yung standing. Ayun, 1-8 na. Serious mode na yung mga kalaban guys. Naku, lugi. Pilay na yung mga kakampi ko guys.
kailangan na ng hero eh. Lakas nila guys, so ini-invade na ako sa blue buff. Ayun, napitas pa ako ng Granger. Wala guys, talo kami dito sa mga kalaban. Ang lakas nila, tignan nyo naman, binalagbag kami. 220 yung standing, putik na yan, hindi man lang kami nakatabla sa kanila. Logi guys, palo yung kalaban. Ayun, talo tuloy kami sa third game. Bumalik tuloy ako ng 33 stars dito guys, hanap na yan. Pero okay lang yun kasi palo naman yung kalaban guys, mga pro player naman. Bawing-bawi sila guys, hanap na yan, lugi.